Lumipad si Lance at tumingin sa mga higanteng buwaya na nakahandusay sa ibaba, agad na naglabas ng solemn na aura ng kamatayan si Lance. Biglang naramdaman ng mga higanteng buwaya sa latian sa ibaba ang aura na ito at nagkalat sa gulat. Isang grupo ng mga hayop na naramdaman din ang aura ng kamatayan. Nang mapunta si Lance sa latian, wala ni isang buwaya ang natira at tumatakbong palayo, mayroon ding isang makapal na braso na tinutubuan na ulupong na tumatakas din na walang buhay sa sandaling ito, hindi lang isa, hindi mabilang na mga tinutubuan. Ay tumatakbo palayo. Hindi ito inisip ni Lance, at ang kanyang buong katawan ay sumugod sa malalim na latian ng sabay-sabay. Libu-libong metro ang lalim sa latian, naramdaman ni Lance ang presensya ng walang kamatayang chi. Ang immortal na chi ay hindi umiral bilang isang buong masa, ngunit sa libu-libong metro ng malalim na lupa, ito ay umiral ng malabo tulad ng hangin, at ang mga ordinaryong tao na hindi nakapansin nito ay iisipin lamang na ang aura ng lugar na ito ay mabuti at hindi mapapansin iyon. Ito ay walang kamatayang chi. Nagunat ng kamay si Lance, at doon nangyari ang isang himala. Sa nakapalibot na lupa, ang isang bakas ng gas ay patuloy na natipon sa palad ni Lance, at nang ang gas na inay naipon ng higit at higit pa, ito ay unti-unting nagpakita ng isang lilang pulang glow. Sa wakas, ang palad ni Lance ay isang napakaliwanag na lilang glow, at ito ay ang immortal chi. Agad na langhap ni Lance ang immortal chi sa sarili niyang katawan. Haha, sa wakas ay mayroon na akong immortal chi muli. Tumawa si Lance, maaaring ito ay sa totoong immortal chi na tanging ang immortals o ang immortal realm lang ang maaaring magkaroon. Gayunpaman, ang halaga ng immortal na chi na ito na naabsorb ni Lance ay hindi gaanong, ito ay tinatayang hindi isang ikalima ng nakaraang siyam na Dawis Demon Immortal Chi. Kahit na ang halaga ay hindi gaanong, ngunit walang paraan, ito ay mas mahusay kaysa sa wala, ang Immortal Chi ay talagang hindi ganoon kadaling makuha. Ginamit ni Lance ang kanyang kahusayan sa pagsubaybay upang mahanap ang buong pitong dagat at natagpuan ang kaunti dito, ang tiyak na wala na ang natitirang bahagi ng dagat, ang buong Seven Seas ay kasalukuyang wala na. Maliban kung ang hinaharap na spatial rift ay tumagas ng kaunti sa ibang lugar. Matapos masipsip ni Lance ang Immortal Chi, agad siyang tumalon palabas ng latian at tumayo sa gitna ng hangin. Hindi gaanong nagatubili si Lance at agad na sumugod patungo sa matinding katimugang kontinente. Inaasahan ni Lance na makakabalik siya sa Extreme South Continent sa loob ng isang araw. Sinabi ni Lance sa loob-loob, ipanalangin na ang Half-Immortal Clan ay hindi humingi ng kamatayan at pumunta sa Extreme South Continent, kung hindi, ang Half-Immortal Clan ay tiyak na titigil sa pag-iral. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng Extreme South Continent, tatlong malakas na chi ang biglang lumipad mula sa malayo. Narito tayo, ito ang Extreme South Continent. Napakanipis ng aura, nagtataka ako kung bakit ang isang lugar na may ganoong manipis na aura ay maaaring magbunga ng isang malakas na tao tulad ni Lance, ito ay hindi makatwiran. Sabi ng isa sa mga para-human. Ang tatlong taong ito ay ang Saint King ng Half-Immortal Clan, gayon din ang dalawa pang para-human. Sa sandaling ito, sinabi ng Haring Santo, magpapatayan tayo. Oo, hari ko, hoy, bakit walang tao? Oo, aking hari, nasaan ang lalaki? Tingnan mo, may mga tao pa dyan, mukhang abala sa pag-atres. Bumantong hininga ang Saint King ng Half-Immortal Clan, hindi ko inaasahan na pinaghandaan ito ni Lance at talagang nag-ayos ng retreat, ngunit sayang at huli na ang lahat. Patayin. Agad na sumugod ang tatlong para-human, at sa isang iglap, dumaloy ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling ito, sa 6 na dagat, ang Little Fire at ang iba pa ay nasa 5 seas. Sumigaw ang Little Fire, na natiling maayos ang lahat at tumungo kaagad sa dagat ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang mga taong kakababa pa lang sa 6 na mabigat na dagat ay sumigaw, masama, kaaway. Naririto na ang mga tao, at ang mga hindi pa umatras ay patay na. Nagulat silang lahat at agad na nagkalat para tumakbo para buhayin. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Purple Hitomi, Little White, Isabel, May, nakahanap din kami agad ng mapagtatagwan. Munting apoy, mamamatay na ba tayo? Tanong ni Isabel. I'm sure hindi yan, sige, magtago agad.
Dinala ni Little Fire ang iilan sa kanila at sumugod sa lupa, na orihinal na gustong pumunta pagkatapos ng kamatayan upang makita kung saan medyo mapoprotektahan si Bimbo, ngunit huli na yun, hindi inaasahan na darating ang half-immortals ng napakabilis. Tamang-tama, sa susunod na sandali, tatlong mala-immortal ang lumitaw sa kalangitan ng 6 na mabigat na dagat, ang parehong tatlo na bumaba mula sa 7 mabigat na dagat, ang mga hindi umatras pababa mula sa 7 mabigat na dagat ay patay na, at sa loob lamang ng ilang minuto, tinatayang daan-daang libong tao ang namatay. Pagkarating sa 6 Heavy Sea, isa sa mga para-human ng half-immortal clan na iyon ay nagsabi, hindi nakakagulat na kakaunti ang mga tao sa Extreme South Continent, kaya sila ay umatras dito. Kill. Pagkasabi niyon, isang napakalakas na aura ang bumaba mula sa langit. Boom! Ang buong lupa ay nanginig, at sa isang malakas na kalabog, hindi bababa sa 10 ng 6 na dagat ang nawasak sa lupa. Ang pagkawasak ng mga para-human ay masyadong nakakatakot, na para bang isang super invincible hydrogen bomb ang sumabog, at ang buong lupa ay bumagsak sa lupa. Aim! Sa sandaling iyon, sumigaw ang purple pupil, at ang katawan ni Ame, biglang nanghina, pagkatapos ay nahulog mula sa hangin. Aim! Umakyat si Zihitomi at hinawakan ng mahigpit si Ame. Gayunpaman, isa na itong bangkay, at wala man lang kahit isang salita ng Palm. Isabel, Isabel, Isabel. Sa sandaling iyon, narinig ng mga tainga ni Zihitomi ang nakakaantig na boses ng Little Fire. Nang tumingin si Zihitomi sa gilid, hindi lang sa kanya ang trahedya, ang babae ni Little Fire na si Isabel ay nababalot din ng dugo, na para bang nagdudugo ang bawat butas ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi agad namatay si Isabel. Munting apoy, ako, natatakot akong hindi nakita makakasama habang buhay. Hinawakan ni Isabel. Hindi. Bumantong hininga si Little Fire, hindi matanggap ang katotohanan na ito ay isang pag-ibig na hindi niya madaling makuha, ito ba ay magiging napakaikli, na pagkasunduan nilang magsama habang buhay. Maliit na apoy, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Matapos ang paputol-putol na pagtatapos ng huling salita, mahinang bumaba ang kamay ni Isabel na humahaplos sa mukha ni Little Fire. Hindi, Isabel, Napasigaw si Little Fire. Sa oras na ito, sa lupa, ang Little White ay nasa sakit. Nang kababa pa lang ng 3 perspective na immortals, lahat din sila agad na tumakbo sa lupa at pumunta sa underground para magtago, at kahit anong mangyari, ang underground ang pinakamagandang lugar para magtago. Gayunpaman, kinailangang alagaan ng Little Fire si Isabel at kinailangang alagaan ni Purple Hitomi si May, at bilang resulta, hindi sila ganoon kabilas, kaya hindi sila nagmamadaling bumaba sa una. Damn it! Nagngagat ang ngipin ni Little White, sina Isabel at Amy, ay namatay na walang ingay. Munting apoy, Purple Hitomi, bumaba na kayo dali. Sigaw ni Little White, hindi ito ang oras para malungkot ngayon, dahil ang 3 kalahating immortal na para-human na iyon ay tiyak na magkakaroon ng isa pang malakas na susunod na alon ng pag-atake. Gayunpaman, ang Little Fire ay nawala na sa kanyang isip at nakahawak sa bangkay ni Isabel sa himpapawid, sumisigaw sa sakit, sa ngayon ay walang pakialam si Little Fire sa kanyang sariling buhay o kamatayan. Sa kalaliman ng kalangitan, ang half-immortal clan Saint King ay biglang tumingin sa isang lugar at bumantong hininga, akala ko si Lance ang personal na bumalik, ngunit hindi pala, ang mga dragon killing clan reptile na iyon ang gumawa nito para sa Lance, ang mga basurang ito, talagang nakakasira sila sa sarili, talagang isang allipiers ng isang hamak na tao. Pagkasabi niyan, ang half-immortal clan Saint King, ay sumugod patungo sa mababang lumilipad na Little Fire at sa iba pa. 1962. Ang ilan sa kanila, ang Little Fire, ay nahuli ng 3 para-human ng half-immortal clan sa isang iglap, at para kay Little White, siya ay nakatago sa lupa at hindi pa natutuklasan. Aking hari, ano ang gagawin sa dalawang ito, naalala kong kaibigan sila ni Lance. Nagtanong ang half-immortal clan Saint King, sabihin, nasaan si Lance? Mukhang malungkot si Little Fire at wala nang ideya kung ano ang pinag-uusapan nila. Si Purple Hitomi ay abala sa pagsasabing, na pagkasunduan namin ni Uncle Minister na magkita sa isang lihim na lugar para sa isang hindi tiyak na tagal ng oras.
Saan ang sikretong lugar? Walang silbing sabihin sa'yo, kung hindi tayo naramdaman ang lihim na lugar na iyon, hindi na sana nagpakita si Uncle Lance, aasahan niyang gagawin mo siya. Sabi ni Zihitomi, sadyang tinapon ni Zihitomi ang beans. Upang mapanatili silang buhay pansamantala upang pansamantalang hindi nila mapatay at panatilihin silang akitin si Lance pabalik. Kapag bumalik nga si Lance, ito ang magiging kamatayan ng tatlong para-human ng half-immortal clan na ito. Ang Saint King ng half-immortal clan ay nagsabi, dakpin sila, kailangan nating mahanap si Lance, patayin ang magnanakaw at patayin muna ang hari. Nang wala na ang hari, ang mga griffin na ito ang magiging hari kung ibabalik nila ang kanilang mga kamay. Sa pamamagitan nito, hindi napatay si Violet Pupil at Little Fire, ngunit nahuli at dinala sa Seven Seas. Ang tatlong para-human ng half-immortal clan ay hindi na nagpatuloy sa paglipol sa anumang mga tao sa Six Seas, at malinaw na mas mahalaga para sa kanila na mahuli si Lance. Dahil ang oras na nakipagkita si Lance sa kanila ay hindi tiyak, nangangahulugan ito na maaaring bumalik si Lance anumang oras, kaya agad nilang sinunggaban ang Little Fire at Purple Pupil to the Seven Seas. Sabihin, saan ang lugar kung saan kayo napagkasunduan ni Lance na magkita? Tanong ng isa sa mga magiging immortal. Ako. Sabihin mo lang nang hindi sinasabi. Sabi ko. Si Purple Hitomi ay abala sa pagsasabing, sa Endless Gate. Nasaan ang Endless Gate? Humantong sa daan. Hindi nagtagal, pagdating sa Tangji Gate of the Seven Seas, Violet Pupil ay nagsabi, ito na, ang tiyuhin ng aking ministro ay maaaring bumalik upang salubungin tayo anumang oras, kung maramdaman niya ang ating pabango, ibig sabihin ay ligtas ang lugar na ito, kung siya ay hindi pwede, hindi siya lalabas at tatakbo agad. What a cowardly nunal, and how powerful he thinks he is. Saway ng isa sa mga para-human. Ang half-immortal clan Saint King ay nagsabi, magtago muna tayo sa malapit, baka matuklasan ni Lance ang ating pabango, sa sandaling lumitaw si Lance, mahuhuli natin siya. Oo. Biglang nawa ang tatlong para-human ng walang bakas, na para bang hindi sila nagpakita, ngunit parehong alam ni Little Fire at Purple Pupil na dapat ay lihim nilang binabantayan ang lugar sa lahat ng oras. Nagpadala si Purple Hitomi ng mensahe ng pag-iisip sa Little Fire, Uncle Fire, take comfort. Gayunpaman, nawala sa isip ang Little Fire at bumagsak sa lupa. Walang gustong magsalita si Little Fire sa sandaling ito, at alam niya sa kanyang puso na hindi si Purple Pupil ang sinadya lang na magsinungaling sa kanila, dito sila nakikipagkita, at malamang napatay sila nang wala sa oras. Ang pagiging random ng mag-aaral ay hindi lamang nagligtas sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa anim na dagat. Ngayon ay maaari na lamang nilang hintayin si Lance na bumalik. Uncle Fire, maghintay ka pa ng 2 araw, siguradong babalik si Uncle Lance, at pagkatapos, siguradong maghihiganti siya para kina Isabel at May. Naghatid si Zihitomi ng mental message na ang dahilan kung bakit hindi siya direktang nagsalita ay dahil ayaw niyang marinig. Nang marinig ni Little Fire ang salitang paghihiganti, nanlamig ang kanyang tingin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakakatakot na layuning pumatay. Sa sandaling ito, pabalik na si Lance. Wala pang kalahating araw, nakarating na si Lance sa teritoryo ng Vajra clan, at agad na bumaba si Lance. Thousand Extinction. Nanlamig si Lance. Di nagtagal, lumabas sa lupa si Talia at ang iba pa. Lance, sa wakas nakabalik ka na. Kuya Lance, nakuha mo na ba ang iyong immortal chi? Of course. Go. Balik agad. Dinala ni Lance si Talia at ang iba pa at mabilis na bumalik sa Extreme South Continent. Ang paglalakbay na ito sa Extreme South Continent ay hindi malayo kung ito ay isang tuwid na linya, ito ay aabot ng 1 araw. Makalipas ang halos 1 araw, sa wakas ay dumating si Lance sa Extremely Southern Continent. Diretso si Lance sa Endless Gate. Nang lumitaw si Lance sa kalangitan sa itaas ng Endless Gate, biglang, 3 para-human ang sumugod sa 3 direksyon, ang parehong mga para-human ng half-immortal clan na tinambangan sa paligid. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Sinabi ni Talia, hinihintay nila tayo dito, masama, huli tayong nakabalik, dahil may oras silang maghintay dito, natatakot ako na natapos na ng mga tao ang paglipol. Sunugin mo sila.
Sigaw ni Lucy. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, naramdaman ko na ang pabango ng Little Fire at Purple Pupil, sa pasukan ng malaking bulwagan ni Tang, bumaba muna kayo, iwan mo sa akin ang lugar na ito. Ipinaabot ni Lance ang kanyang kamay, at si Talia at ang iba pa ay napabagsak sa lupa nang wala sa oras. Ang mga parahuman na lumilipad mula sa tatlong direksyon ay hindi nag-abala sa ilang mga mahihinang tao na mayroon sila, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lance. Sa loob ng ilang paghinga, si Lance ay napapaligiran ng tatlong mala-immortal na iyon sa gitna. Lance, sa wakas nakabalik ka na, matagal na kitang hinihintay. Malamig na sabi ng half-immortal Saint King. Tumawa ang isa pang parahuman, Lance, hindi mo pinangarap na hihintayin ka namin dito, ang kaibigan mo, ay nagtaksil sa iyo. Bagamat hindi maintindihan ni Lance ang kanilang sinasabi, wala sa mood si Lance na malaman. Galit na sinabi ni Lance, nasa oras ka lang, ngayon ang araw na mamatay ka. Ang araw ng kamatayan, Ham, ito ang araw ng iyong kamatayan at ang araw ng pagkalipol ng iyong lahi ng tao. Sabi ng half-immortal clan Saint King. Sinabi ni Lance, mabuti, kung gayon, ginagarantiya ko na ikaw na half-immortal clan, ay mawawala rin sa mundong ito. Gaano kalaki ang bibig, patayin mo siya. Utos ng Saint King, hindi niya ito ginawa sa sarili niya. Ang isa sa mga parahuman ay agad na sumugod upang patayin si Lance, pinatay si Lance, sapat na ang isa. Pinitik ni Lance ang kanyang kamay para gamitin ang kanyang dating salamin. After a glow, the prospective immortal who rushed up suddenly turned into a teenager, except for his memory accident, his age, his realm, all changed back to his teenage years. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay pagkatapos na bumalik sa pagiging bata, mayroon ding yugto ng transmigrasyon, nagulat si Lance, ang half-immortals ay masyadong mabilis na nag-cultivate, syempre, mabilis silang tumaas, sa pangkalahatan sa 100. O 200 taong gulang. Bang! Hindi nagatubili si Lance, isang snapshot ang pumatay sa unang parahuman, hindi na kinailangan pang lumabas ng sanggol sa kanyang katawan. Ang dalawa pang kalahating immortal na parahuman ay natigilan. Si Lance, habang sinasamantala ang kanilang natulala na kalagayan, ay muling binawi ang kanyang kamay at binago ang isa maliban sa Haring Santo pabalik sa kanyang mga teenage years, at ang taong iyon, pagkatapos na magbago pabalik sa kanyang teenage years, ang kanyang kaharian ay bumalik sa unang yugto ng tribulation. How is this possible? What the hell is going on? Tanging ang huling Saint King na lang ang natitira, at siya ay ganap na natulala sa sandaling iyon. Sinabi ni Lance, half-immortal clan Saint King, ang araw ng iyong pagpanaw ay dumating na. No, that's too incredible, paano mo nagawa iyon, anong magic weapon ang hawak mo? Tanong ng banal na hari na may maputlang mukha. 1963. So what if I tell you, itong salamin kung ito ay makakapagpabalik sa'yo sa pagiging teenager? Saint King? Gusto ko ring makita kung ano ang naging teenage years mo, pero umaasa ako na ang teenage years mo ay mas malakas kaysa sa kasalukuyang panahon. Biglang itinuro ng half-immortal clan Saint King ang likod ni Lance at sumigaw, Ariana, anong ginagawa mo dito? Sinubukan ni Lance na tumalikod, ngunit sa kalagitnaan, napagtanto ni Lance na ito ay isang lansihin. Marahas na umiwas si Lance sa isang tabi, at sigurado, umiwas lang si Lance nang mangyari ang nakamamatay na pag-atake sa mismong kinatatayuan niya. Damn it, playing dirty with me. Sigaw ni Lance, hindi inaasahan na gagamitin ng half-immortal clan Saint King ang taktikang ito. Nang makita ng half-immortal clan Saint King na hindi matagumpay ang kanyang palihim na pag-atake, alam niyang pinalampas niya ang kanyang pagkakataon at agad na tumakas, na walang pakialam sa miyembro ng clan sa eksena na naging teenager. Sumigaw si Lance, susundan ko siya, iiwan ko ito sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tiyak na hinabol siya ni Lance patungo sa pagtakas ng banal na hari. Ang maliit na apoy sa lupa, sa kabilang banda, ay hindi na napigilan ang galit at umakyat sa langit. Tatlong parahuman ng half-immortal clan ang napatay, ang isa ay nakatakas, at ang isa ay naging teenager, ngunit sa ngayon ay wala pang oras si Lance para patayin siya.
Ngunit ito ay hindi mahalaga, ang isang ito ay isang unang yugto lamang ng kapigatian, at ang Little Fire at ang iba pa ay maaaring ganap na pahirapan siya hanggang mamatay. Ang inaasahang immortal na nabalik sa isang binatilyo ay ganap na natulala, tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay at paa, napakabata. Bang! Sa sandaling iyon, may biglang humampas sa likod, si Little Fire. Ngunit hindi siya nito pinatay. Daw! Ngayon, tatapusin ko siya at maghihiganti para kina Isabel at May. Kinaladkad ni Little Fire ang half-immortal clan na para-human ang unang yugto ng tribulation sa lupa, inilabas ang kanyang galit, paglaslas at paghiwa, ngunit din, ikinulong ni Little Fire ang kanyang sanggol, pinipigilan siyang alisin ang kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa labis na pagpatay na iyon. Siya ay nagtitiis. Si Talia at ang iba pa ay nanonood, nalaman lang nilang patay na sina Isabel at May. Tungkol naman kay Xiaobai, hindi pa rin nila alam kung nasaan sila, ngunit huwag mag-alala, tiyak na nagtatago sila sa Six Seas. Ganoon din, ang Little Fire ay nadaig ang kalahating immortal na para-human, nag-iwan lamang ng isang balangkas ng kanyang katawan. Oh, please kill me. Ang mala-immortal na iyon ay umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ganoon kadaling mamatay. Muli siyang pinahirapan ni Little Fire. Sa ngayon, hinahabol ni Lance ang tumatakas na Saint King na iyon, kinailangan siyang patayin ni Lance, hindi niya ito maaaring hayaang bumalik para magulat, kung hindi, ang natitirang 8 o 9 na para-human ng half-immortal clan ay magkakaisa, gaano man ang dating salamin ni Lance ay ang makapangyarihang, dahil ang dating salamin ay nakakapagpabago lamang ng isang tao pabalik sa isang teenager sa isang pagkakataon, kung ito ay maaaring isang grupo ng mga tao na magkasama, kung gayon ay ayos lang. Kaya, si Lance ay kailangang humabol at pumatay kahit na ano. Holy King, sa tingin mo makakatakas ka? Sigaw ni Lance mula sa likuran. Si Lance ay hindi nasiyahan sa kanyang bilis kahit kaunti, at ang Saint King ay hindi mas mabilis kaysa kay Lance. Naramdaman ng Saint King na unti-unting lumalapit si Lance sa kanya, bagamat maliit lang ang approach, ngunit kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang bago siya maabutan. Ang Saint King ay nababalisa at nanlulumo sa loob, kung alam niya na si Lance ay may napakalakas na sandatang mahika, hindi sana siya darating upang pukawin si Lance sa kamatayan. Sumigaw ang Haring Santo, Lance, ano ang kailangan mo para pakawalan mo ako? What did you say? Let you off. Nakakatuwa si Lance na umabot sa ganito at gusto pa rin itong bitawan. Lance, bakit hindi natin gawing Jade ang dry war? Sabi ng banal na hari. Ay pupu, ngayon ay mamamatay ka o mamamatay ka, at kapag namamatay ka sa kabila, akala mo mabubuhay ka pa. Lance, make up na tayo. Ipapakasal ko sa iyo ang anak kong Ariana, nakita mo ang kagandahan niya, isa ka ring dakilang tao, uhaw sa dugo, ayaw mo bang magkaroon ng ganoon kagandang babae? Ang Saint King ay naghagis ng tukso. Ngumisi si Lance, syempre gusto ko ang anak mo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko kailangan na ibigay mo siya sa akin, kapag pinatay kita, natural na pupunta ako sa half-immortal clan, sa oras na iyon, papatayin ko ang lahat. Sa half-immortal clan mo, at sa wakas, gagahasain at papatayin ko ang iyong anak, una at pagkatapos ay papatayin siya. You dare. Galit na galit ang Haring Santo. Ngumuso si Lance, napakaranasan ko na sa ganitong uri ng bagay. Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang kanyang nakaraang buhay, ngunit si Lance ay hindi pumatay sa kanyang nakaraang buhay, at hinayaan siya matapos siyang halayin, kung hindi, napakaraming tao ang hindi makakaalam tungkol sa masamang bagay na ginawa ni Lance sa kanyang nakaraan. Buhay, at dahil hindi niya ito pinatay kaya umuwi ang babae at sinabi sa mundo. Ngumisi si Lance, sayang lang at hindi mo makikita ang larawang ginahasa ko ang iyong anak. Lance, kung maglakas loob ka, hindi kita bibitawan bilang multo. Anong walang magawang banta? Galit na sigaw ng Haring Santo, Lance, paano ka maglalakas loob na bitawan? Kahit anong mangyari, imposibleng bitawan. Lance, huwag masyadong mangbuli sa iba. Sigaw ng Saint King. Sabi ni Lance, ang tanga mo, panahon na, at iniisip mo pa rin na bully ako, halata naman na pumapatay ako, okay.
Napakasakit ng Saint King, alam niyang hindi siya mananalo laban sa mahiwagang kayamanan sa mga kamay ni Lance, ngunit ang pagnanais na mabuhay ay napakatindi sa loob, ngunit hindi bumitaw si Lance, anuman ang mga kondisyon. Alok niya. At kaya, naghahabulan naghabulan sila ng isang araw at isang gabi. Sa oras na ito, nakarating ito sa teritoryo ng Heavenly Goat Clan. Ang Saint King ay sapat na matalino upang makapasok sa maharlikang lungsod ng Heavenly Sheep Clan. Habang sumusugod siya sa maharlikang lungsod ng Heavenly Sheep Clan, isang quasi-immortal ang sumugod palabas, ito ay ang quasi-immortal ng Heavenly Sheep Clan na nagngangalang Jason. Jifeng? Jifeng? Iligtas mo ako? Iligtas mo ako. Sigaw ng half-immortal clan Saint King. Na si Jason ay walang katulad na naguguluhan kung bakit kailangan pa rin siya ng half-immortal clan Saint King na nasa ganoong gulo para iligtas ang kanyang buhay. Lumipad ang Saint King sa tabi ni Jason at abalang sinabi, "Jason, iligtas mo ako." "Ano ka ba? Tumigil ka nga, ikaw at ako ay magsanib puwersa at papatay ng tao." "Ah, may tao ba dito sa mundo na hindi mo man lang kaya?" Nagulat si Wishwind. Sa sandaling iyon, dumating si Lance. Tumingin si Jason at agad na nakilala si Lance, ang parehong Lance na gumawa ng malaking splash sa Half-Immortal Clan Sword Trial Competition. "Ikaw pala." Nagsalubong ang mga kilay ni Jason. Sinabi ni Lance, "Ikaw ay isang perspective na immortal ng Heavenly Goat Clan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, mangyaring tumabi ka agad." Ang half-immortal clan Saint King, gayunpaman, ay nagsabi, "Jason, mabilis, makipagkamay sa akin upang patayin siya, ikaw ay umatake sa likod at ako sa harap para tiyak na mapatay mo siya." Nanlumo si Jason, "Paano ako babalik sa Diyos? Bakit kaya kang tugisin ni Lance?" Ang Saint King ay abala sa pagsasabing, mayroon siyang magic treasure sa kanyang kamay, pinaghihinalaan ko na ito ay isang purong immortal na sandata, ang aking angkan ay nawalan na ng 2 para-human sa kanya, wala akong oras upang pumunta sa proseso kasama ka sa detalye ngayon, sa anumang kaso, kailangan mong tulungan akong magkapit-bisig para patayin siya ngayon, kung hindi, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Seven Seas. Ito. Kinilabutan si Jason, habang nag-iingat kaagad kay Lance. Medyo nanlumo din si Lance sa loob, kung talagang magsanib puwersa sila, ang isa sa harap ng isa, kung gayon ang pagkakataong manalo si Lance ay agad na lumiliit, pagkatapos ng lahat, ang kaharian ni Lance ay mas mababa, isang random na pag-atake mula sa kanila. Maaaring patayin si Lance, at gaano man kalakas si Lance sa kanyang nakaraang buhay, isa lang ang kanyang magagawa. 1964. Sinabi ni Lance, "Jason, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, mas mabuting huwag kang makisali." Ang half-immortal clan Saint King ay abala sa pagsasabing, "Jason, huwag kang makinig sa kanya, mayroon siyang napakalakas na sandatang mahika, kahit ako ay hindi kalaban, sa tingin mo ba ay laban ka? Kapag ako ay patay na, ikaw na ang susunod." Ngumuso si Lance, "Wala akong away sa kanya, para saan ko siya pinapatay? Half-immortal clan bastard, huwag ka nang magantala pa, kahit gaano ka pa maantala, papatayin kita." Sinabi ni Jason, "Lance, mayroon bang hindi ka maaaring maupo at magkaroon ng magandang konsultasyon?" Sinabi ni Lance, "Jason, nakikipag-usap ako sa iyong kapatid, tatanungin kita ngayon, ito ay isang pribadong bagay sa pagitan niya at sa akin, sasali ka ba? Kung gayon, wala akong pakialam na paksay ng isa pang lahi. Kung hindi, mangyaring umatras ka agad ng 500 metro." Nagalit si Jason sa pananakot ni Lance at ngumisi, "Lance, ito ba ang ginagawa mo? Hindi kita pinagbabantaan, sinasabi ko sa iyo na ang aking pasensya ay napakalimitado na halos wala na, halimbawa." Pinisil ni Lance ang kanyang kamay, at ang salamin ng dating mundo ay kuminang sa pagnanais. Hangin. Ah! Hindi pa nagre-react si Jason, at agad na nai-rejected. Kahit na ang half-immortal clan Saint King ay hindi inaasahan na si Lance ay hahampasin bago matapos ang isang pangungusap at gumawa ng biglaang pag-atake tulad ng. Matapos ibalik ni Lance si Jason bilang isang teenager, agad niyang itinoon ang kanyang atensyon sa Saint King, baka bigla siyang mag-atake, at ngayong bumalik na si Jason sa kanyang teenage years, hindi na siya banta kay Lance.
Ngumisi si Lance sa Saint King, ngayong wala na ang iyong katulong, titingnan ko kung ano pa ang magagawa mo para mabuhay. Sa sandaling ito, ang hangin na nagnanais na bumalik sa isang binatilyo ay nagulat, ano ang mali sa akin? Sinabi ni Lance, Jason, sinabi ko sa iyo, ang pasensya ko ay halos wala na. Umalis ka na, huwag kang huni, wala nang ganoong bagay ngayon, bumalik ka na sa iyong teenage years, madali para sa akin na patayin ka ngayon. Lance, bakit mo ginagawa ito, lilipad na sana ako. I gave you the chance, you damn well grabbed the chance to run, walang nangyari, but you're good, still accusing me of not threatening you, it's ridiculous. Alright, I'll give you one more chance now, get out. Sa aking paraan ka agad, kung hindi, mamatay. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Jason ang kanyang mga paa at tumakbo. Bagamat siya ay walang katulad na sama ng loob, ngunit ngayon na siya ay kasing mahina ng isang ruminant sa harap ni Lance, wala siyang karapatan sa isang patas na pag-uusap. Hinawakan ni Lance ang kanyang dating salamin at sinabi sa Saint King, ngayon ay sa iyo na, titingnan ko kung tumakbo ka ng mas mabilis o kung ang aking ilaw ay mas mabilis na kumikinang. Ang dating salamin ni Lance sa half-immortal clan Saint King, parang ganito. Isang ordinaryong tao na may hawak na baril. Sa katunayan, parang may hawak din itong baril. Malakas ang paghawak ng baril, ngunit hindi ito magagapi, at maraming kahinaan si Lance nang hawakan niya ang kanyang dating salamin. Biglang nagbago ang ngiti ng half-immortal clan Saint King at nagtanong, Lance, may sasabihin ako sa iyo, actually, mahal na mahal ka ng anak kong si Ariana, sabi niya. Phew! Hindi na siya hinintay ni Lance na tapusin ang isang pangungusap, nagliwanag ang dating salamin. Agad na bumalik ang half-immortal clan Saint King sa kanyang kabataan. Ngumuso si Lance sa kanyang bibig, say your sister. Tinangka ng half-immortal clan Saint King na gambolain ang atensyon ni Lance, pagkatapos ay agad na umatake, pagkatapos ay nakahanap ng oras para sa isang puwang at biglang tumakas, hanggat maaari siyang makatakas kaagad ng libu-libong metro, hindi siya matatakot sa dating salamin ni Lance. Sa kasamaang palad, paanong si Lance ay naging napakatanga. Lance, humingi ng awa. Nang ang half-immortal clan Saint King ay naging teenager, huli na ang lahat para isipin ito at agad na lumuhod para humingi ng awa. Hindi agad napatay ni Lance ang Saint King, sa halip ay inaresto siya. Hindi ba masyadong mura kung patayin ka ngayon, gusto kitang hulihin at husgahan ka ng maayos. Pagkasabi noon, hinawakan ni Lance ang Saint King at dumiretso sa Extreme South kontinente. Ang Saint King na bumalik sa isang teenager ay hindi kalaban kay Lance. Nakakalungkot lang na sinayang ni Lance ang kanyang apat na pagkakataon na gamitin ang kanyang dating salamin upang pumatay ng ilang sari-saring buhok. Ang natitirang immortal chi ni Lance ay nagdududa na masusuportahan siya nito hanggang sa mapatay niya ang iba pang para-human hybrid ng half-immortal clan. Makalipas ang isang araw, bumalik si Lance sa Endless Gate ng Extreme South Continent. Lance, bumalik ka na. Nag-aalalang tumakbo ang lahat. Nag-aalala kung ano. Kahit ano pa, may posibilidad din ang Saint King na iyon na patayin ka, kung sakaling makatagpo ka ng maraming para-human, hindi ba? Totoo naman, kung ganito kalakas ang dating mirror, may kahinaan din. Oo nga pala, okay lang ba ang lahat? Sige. Nasaan si Little Fire? Pinapahirapan ni Little Fire ang para-human na iyon ng half-immortal clan. Sabi ni Thalia. Hindi pa siya pinapatay ng isang para-human. Hindi, Little Fire. What the hell happened? Sinabi ni Violet Pupil, si Uncle Minister, Isabel at May, ay parehong patay, Little Fire ay hindi makalayo sa kalungkutan sa loob, at kinuha ang kalahating immortal na para-human at dinaig siya, at inilagay siya sa kawali, at ngayon isang buto na lang ang natitira sa para-human na iyon, at ang Little Fire ay nagbobomba ng kanyang bone marrow at nag-i-inject ng nakakaagnas na tubig dito. Ano? Nagulat si Lance, at ang Saint King na nahuli ni Lance ay nagulat din, at may sakit sa loob. Nagtanong si Lance, bukod kina Isabel at May, mayroon bang nasawi? Sinabi ni Thalia, oo, isang beses silang pumatay sa Sixties, ngunit sa kabutihang palad, ang Purple Pupil ay sapat na matalino upang pigilan ito sa tamang panahon.
Gayunpaman, nagdulot na rin ito ng pagkamatay ng humigit kumulang bilyon-bilyong tao. Ano? Galit na galit si Lance at tumingin sa Saint King na nahuli niya. Umakyat si Lance at itinaas ang Saint King. Bang! Sinuntok ni Lance. Poof! Natama ng Haring Santo at nagsuka ng dugo. Siya ang Saint King. Abala ang ilang tao sa pagtatanong, at hindi man lang nila nakilala ang nahuli na teenager kanina, na siyang Saint King ng Half-Immortal Clan, dahil medyo drastic ang pagbabago. Tama, nasaan ang Little Fire ngayon? Ibigay na rin natin itong Saint King sa Little Fire, dapat hayaan na siyang tuluyang magbulalas, kung hindi ay hindi niya makakalag ang kanyang buhol at ang kanyang hinaharap na paglilinang ay tiyak na mahadlangan. Sigaw ni Lance. Nang marinig iyon ng Santong Hari, ang kanyang mukha ay namutla at sumigaw, hindi, ayaw kong pahirapan ng ganito. Ngumuso si Lance, ikaw mismo ang pumili ng landas, mabuti na lang at pinatay mo ako, kailangan mong isangkot ang napakaraming inosenteng tao sa Extreme South Continent, karapat-dapat ka. Hinawakan ni Lance ang Saint King at pumunta sa isang torture room kung saan pinahihirapan ni Little Fire ang half-immortal na para-human mula noon, at may mga hiyawan mula sa torture room. Inihagis ni Lance ang Haring Santo sa lupa at sinabing, munting apoy, pasensya na, kung hindi kita pinayagang bumalik, hindi ito mangyayari. Hindi kita sinisisi, Lance. Munting apoy, kailangan mong kumapit. Namamanhid ang mukha ni Little Fire habang tumango, I know. Si Lance ay nawalan din ng mga mahal sa buhay at mas malalim na nakadikit kay Isabel kaysa sa Little Fire sa kanya, at naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ngayon ni Little Fire. Little Fire, ang lalaking ito, ay ang Saint King ng Half-Immortal Clan, kung gusto mong maghiganti, siya ang pinakaangkop na tao na hahanapin, ngayon ay nasa iyong mga kamay. Malamig ang tingin ni Little Flame habang nakatingin sa Saint King. Nakita ng Saint King ang tortured skeleton ng kanyang mga kapwa clansmen sa torture room at nanginginig sa takot. 1965. Sinipa ni Lance ang Saint King ng Half-Immortal Clan sa Little Fire, pagkatapos nito ay naiwan siyang humarap sa Little Fire. Pinahirapan ni Lance ang Half-Immortal Clan Saint King sa loob ng 5 araw at gabi, at sa wakas ay namatay sa isang malagim na kamatayan sa torture chamber. Pagkalipas lamang ng 5 araw ay lumabas ang Little Fire mula sa torture chamber. Little Flame, kumusta na? Mas maganda pa ba? Bueno, mas mabuting patayin ang Half-Immortal Clan Saint King. Nag-iiwan ba ito ng buhol? I don't know. Si Little Fire ay abala sa pag-iling. Ayos lang, kailangan pa nating pumunta sa Half-Immortal Clan at lipulin ang Half-Immortal Clan, at kapag nawasak ang Half-Immortal Clan, sa tingin ko ay halos mawala na rin ang puot sa puso mo. Fine, lipulin ang Half-Immortal Clan. Kinagat ni Little Fire ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni Lance, handa ako para sa iyo, hintayin ka lang, maaari kang umalis kaagad. Manam. Pagkatapos noon, kinuha ni Lance ang Little Fire at dumiretso sa Half-Immortal Clan, para sa iba, wala ni isa sa kanila ang sumunod, ang ganitong uri ng eksena ng pagpuksa, o hindi. Siya nga pala, sa loob ng 5 araw na ito, si Little White ay bumalik mula sa Six Seas. Si Little White ay nagtago sa Six Seas ng ilang araw bago siya nang ahas na subukang bumalik at natagpuan na ang krisis ay nalutas na. Tumagal ng ilang araw si Lance, ngunit sa wakas ay malapit na siya sa Half-Immortals. Sinabi ni Lance, mayroong halos 9 na para-human ang natitira sa Half-Immortal Clan, kaya kung gusto mong sirain ang Half-Immortal Clan, kailangan mo munang patayin ang 9 na para-human na ito. Ngunit ang aking dating salamin ay maaari lamang makitungo sa isa-isa, kaya hindi ganoon kadali. Dapat gawin ang isang divide and conquer approach. Little Fire, hintayin mo ako dito, kapag narinig mo ang signal na ipinadala ko, ibig sabihin ay napatay ko na ang lahat ng tao ng Half-Immortal Clan sa itaas ng 7 yugto ng kapigatian. Dito na lang ako maghihintay. Oo. Hindi ka malakas kung tutuusin, maaari kang patayin anumang oras, kailangan kong patayin ang lahat ng Half-Immortal sa itaas ng 7 yugto ng Tribulation bago ka makapasok. Mabuti. Ang prosesong ito ay tatagal ng 1 buwan o 2 sa katagalan, o kalahating buwan at 20 araw sa maikling panahon, kailangan mong maging mapagpasensya.
Manam. Inutusan ni Lance si Littlefire na magtago at agad na sumugod sa teritoryo ng Half-Immortal Clan. Unang pumasok si Lance sa disguise at nagkunwaring miyembro ng Half-Immortal Clan upang sirain ni Lance ang siyam na para-human isa-isa, tahimik. Nakihalo si Lance sa palasyo ng Half-Immortal Clan na nagbalat kayo bilang isang utusan at nagtanong tungkol sa lokasyon ng siyam na tirahan sa kuweba ng mga inaasahang immortal at sa wakas, isa-isang pumunta doon. Knock knock knock. Kumatok si Lance sa pintuan ng silid ng unang perspective na immortal. Para saan? Isang galit na boses ang nagmula sa loob, ang perspective na immortal na ito ay naghahanda upang linangin. Ang ilang mga inaasahang immortal, na ilang taon nang naghintay para sa kanilang pag-akyat ngunit hindi makapaghintay, ay nasa isang irritable mode. Ako ito. Sabi ni Lance. Bumukas ang kwarto sa isang iglap. Sa sandaling ito ay bumukas, ang dating salamin ni Lance ay kuminang, na agad binago ang inaasahang immortal na iyon pabalik sa isang teenager. Ikaw. Bang! Hindi umimik si Lance, sinampal niya lang ito hanggang sa mamatay at pagkatapos ay inalis ang eksena, na tila ang inaasahang immortal ay hindi patay at naglilinang. Dumating si Lance sa pangalawang perspective na immortal. Alin ang unang papatayin at alin ang papatayin pagkatapos, pinag-aralan silang lahat ni Lance. Knock knock knock. Kumatok si Lance sa pinto ng isa pang perspective na immortal. Sino te? Isang mensahe mula sa aking hari. Sabi ni Lance. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto at abala siya sa pagtatanong, bakit hindi pa bumabalik ang banal na hari pagkatapos pumunta sa Extreme South Continent ng napakatagal na panahon. Ano ang mensahe? Sinabi ni Lance, sinabi ng banal na hari, pumunta ka sa impyerno. Ang dating salamin ni Lance ay kuminang. Bang! Ang susunod na pangalawang pagbaril ay patay. Ganoon din, ilang araw na pinatay ni Lance ang siyam na kalahating immortal na para-human isa-isa. Matapos patayin ang huli, si Lance ay nagpakawala ng malakas na tawa, sa wakas, ang Half-Immortal Clan ay hindi nabanta sa kanyang pag-iral. Gayunpaman, marami pa ring half-immortal sa Half-Immortal Clan, at napakalakas nila sa ikasyam na hakbang ng Tribulation, ngunit hindi na kailangang mag-alala si Lance. Dati, nakapatay na si Lance ng Transmigration 9th step bago niya makuha ang kanyang Immortal Chi, ngunit ngayong mayroon na siyang Immortal Chi, maaari niyang paksain ang Transmigration 9th step sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na spell. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ni Lance ang siyam na Half-Immortal Clan para humans, kaunti na lang ang natitira niyang Immortal Chi. Dapat ding mag-ipon ng kaunti si Lance, buti na lang, ang mga maliliit na spell ay nakakaubos ng napakakaunting immortal na enerhiya, hanggat hindi na niya ginagamit ang salamin ng kanyang nakaraang buhay, walang problema. Agad na umakyat sa langit si Lance at tumawa, lahat ng nasa Half-Immortal Clan ay isang aso. Ang sigaw na ito ay narinig ng buong Half-Immortal Clan, tumangala ang lahat, marami sa kanila ang hindi alam kung sino iyon, tutal, ang mga taong sumali sa Sword Trials ay mga prinsipe at maharlika rin ng Half-Immortal Clan. Sumigaw si Lance, ang Half-Immortal Clan ay puro aso, walang lumalabas para alagaan ako. Bago huminto ang boses ni Lance, libu-libong ikasyam na Order of Tribulation ang sumugod. Sinabi ni Lance, Half-Immortal Dog, halika, sundan mo ako. Pagkasabi noon, lumipad si Lance sa malayo. Sabay-sabay, tulad ng mga lamok sa kalangitan, maraming malalakas na Half-Immortal ang sumunod kay Lance. Ang layunin ng paglipat ni Lance ay upang akitin ang mas malakas na Half-Immortal Clan, ang mga nasa itaas ng ikawalo o ikasyam na yugto ng Tribulation sa ibang lugar at pagkatapos ay patayin sila ng sabay-sabay, upang mas kakaunti sa kanila ang makakatakas. Kung papatayin nilang lahat ang mga taong ito. Sabay-sabay sa Half-Immortal Clan, maraming tao ang siguradong tatakbo kapag nakita nila ito. Hindi nagtagal, tumakas si Lance patungo sa walang nakatirang labas ng Half-Immortal Clan. Ang libu-libong Half-Immortal Clan powerhouses na humahabol sa kanya ay medyo nataranta, bakit wala silang nakitang isang para-human na humahabol sa kanila? Hindi kaya ang mga para-human na iyon ay walang pakialam na pumatay ng isang tulad ni Lance? Iyon lang ang naiisip nila. Ngunit saan nila nalaman na ang mga para-human ay lahat ay hinarap ni Lance?
Pagkarating sa walang nakatirang labas, huminto si Lance, at pinalibutan si Lance ng makakapal na grupo ng mga kalahating immortal na powerhouse na sumunod sa kanya. Ang siksik na grupong ito ng mga powerhouse ng half-immortal race ay halos lahat ay nasa ika-8 at ika-9 na yugto ng Tribulation. Ikaw ba si Lance ng Extreme South Continent? Tanong ng isa sa mga lalaki sa ika-9 na yugto ng Tribulation. Ngumuso si Lance, ako ang lolo mo. Lance, paano ka pa nabubuhay? Ang ating santong hari ay umalis na upang lipulin kayong mga tao. Hahaha, kaya nga ako naparito ngayon, kailangan mong mamatay lahat, ang buong kalahating immortal mong lahi, lahat kayo ay mamamatay. Sabi ni Lance. Anong subo, hulihin mo siya. Isang grupo ng mga kapangyarihan ng kapigatian ang sumugod. Si Lance ay agad na gumawa ng isang maliit na spell. Boom! Sa gitna ni Lance, isang apoy ang agad na tumama sa lahat ng direksyon, at sa loob ng ilang segundo, naging abo ang siksikan na kalahating immortal na malalakas. Hahaha! Tanging ang amoy ng pagkasunog ang natitira sa hangin. Pagkatapos patayin ang batch na ito, wala nang makapangyarihang half-immortals na natitira, at si Lance ay maaaring pumatay ng kontento sa kanyang puso sa pagkakataong ito. Walang paraan para makiramay pagdating sa puntong ito, kung hindi lipulin ni Lance ang half-immortal clan, ang half-immortal clan ay pupunta upang paksain ang mga tao sa madaling panahon, kaya sa halip na pumatay ng mas maraming tao, kung hindi man ay lipulin ang half-immortal clan na ito. Clans at iligtas ang mga tao. 1966. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, isang payat na babae ang natigilan, at siya ay si Prinsesa Ariana. Nakasunod lang si Prinsesa Ariana sa likod. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Prinsesa Ariana ay napatay ni Lance ang napakaraming pinakamalakas niyang tao sa isang iglap, si Lance ay naging kasing lakas ng isang immortal. Agad na tumama ang tingin ni Lance sa malayo at natagpuan si Prinsesa Ariana. Ngumuso si Lance, bitch. Hinding-hindi makakalimutan ni Lance kung paano siya hindi nagustuhan ni Prinsesa Ariana, ni hindi niya makakalimutan na nagpadala siya ng mga tao para habulin si Lance at ang iba pa. Siyempre, kung ang usapin ng pagpapadala ng mga tao pagkatapos sa kanila ay talagang ginagawa niya, ay hindi pa nakumpirma, ngunit ito ay hindi rin mapatunayan dahil ang taong pinag-uusapan ay kahit na ang kanyang ama, ang Haring Santo, ay mayroon na, at kahit na. Kung sinabi ni Ariana na hindi siya yon, puro salita lang. Nagmamadaling umakyat si Lance sa isang iglap. Tumingin si Ariana kay Lance na may maputlang mukha. Sinakal ni Lance ang leeg ni Ariana at itinaas siya. Prinsesa Ariana, nagkita tayong muli, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang eksena, sabi ni Lance. Lance, ikaw talaga. How dare you kill so many of your clansmen in one instant? Haha, yun lang ang nakita mo, at kung ano ang hindi mo nakita, sasabihin ko ba sa iyo, parang, tungkol sa tatay mo. Tatay ko siya. Ang iyong ama ay may kasamang 2 para-human upang patayin ako at lipulin ang aking sangkatauhan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay patay na ngayon. Imposible ito, ang tatay ko ang pinakamalakas na para-human ng 7 Seas. Maniwala ka man o hindi, ngayon, ikaw na ang mamatay. Si Ariana ay nagdadalamati sa loob, sa katunayan, mula pa noong kompetisyon sa pagsusulit sa espada ni Lance, iniisip ni Prinsesa Ariana ang tungkol kay Lance araw-araw, at habang iniisip niya ito, mas iniisip niya na siya, ay maaaring umibig sa hamak na taong ito. Araw at gabi niya itong iniisip, ngunit hindi niya inaasahan na ngayong araw na ito, sa wakas ay makikilala na niya ang taong na-miss niya, at higit pa, ito ang ganitong eksena, naging sinumpa ang kaaway siya ng half-immortal clan. Pinatay mo talaga ang tatay ko. Tanong ni Prinsesa Ariana na may hatek sa puso. May punto ba akong magsinungaling sa iyo kapag dead on arrival ka? Hindi lang ang iyong ama, ngunit ngayon ay inalagaan ko na ang iyong buong para-human ng half-immortal clan. Hindi ako naniniwala na lahat ng para-humans ng aming clan ay naglilinang pa rin sa clan. Kung ganoon, hahayaan kitang panoorin ang katapusan ng half-immortal clan gamit ang sarili mong mga mata. Pagkasabi noon, kinuha ni Lance si Ariana at lumipad pabalik sa ere sa itaas ng half-immortal clan.
Isang napakalaking spell si Lance. Boom! Sa lupa, biglang bumangon ang isang napakalaking apoy mula sa lupa. Wow! Ang mga apoy ay hindi maihahambing na malakas, o, ang isang tao sa antas na ito ay mahina sa kanyang spell. Ang buong half-immortal clan ay nagliyab, na parang ang buong half-immortal clan ay itinapon sa isang furnace. Hindi. Tumili si Prinsesa Ariana, pinapanood ang pagkamatay ng kanyang angkan. Bumantong hininga si Lance sa loob-loob, mas malakas siya, lalo niyang tinatreto ang mahihina bilang mga Romanant. Hindi kailangang maging napakalupit ni Lance, ngunit walang pagpipilian, kung hindi niya sisirain ang half-immortal clan ngayon, ang araw na umakyat si Lance, ang buong sangkatauhan ay mamamatay. Umiyak si Ariana sa langit, pagkatapos ng 12 ng mga paghinga, ang buong half-immortal clan ay nasira, ngunit gayunpaman, wala ni isang para-human na lumitaw. Desperado si Ariana, sa wakas ay naniwala siya na ang lahat ng para-human ng half-immortal clan ay pinatay na. Pataas. Wow! Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Ariana. Itinaas ni Lance si Ariana at sinabing, "Ikaw na, Ariana, ang kapahamakan ngayon ay hindi ako, si Tang, ay walang puso, ngunit ang iyong half-immortal clan ay masyadong mayabang at mapanlinlang." Nakabitin si Ariana sa mga kamay ni Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Papatayin na sana siya ni Lance, nang lumipad ang Little Fire. Kuya Lance. Little Fire? Nasa tamang panahon ka, ang makapangyarihang half-immortals ay halos napatay, at ang natitirang bahagi ng paligid ay puno ng mga mahihina, ang mga mahihinang ito ay nasa iyong mga kamay. Bibigyan kita ng higit sa 300 bibig ng Bimbo Chi, pumunta ka at lipulin ang natitira, ang natitirang populasyon ay tinatayang sumasakop pa rin ng 70% ng buong half-immortal clan, kailangan mong iligtas ang Bimbo Chi. Oo, Ministro. Ibinigay ni Lance ang lahat ng Bimbo Chi kay Little Flame, ang natitirang 70% o higit pa sa half-immortal clan, hindi na kinailangan ni Lance na patayin sila mismo, hayaan ang Little Flame, ilabas lang ang puot sa loob ng Little Flame, tanggalin ang kanyang puso, ang mga makapangyarihan ay nalilinis pa rin. Lance lamang Flame pinatay, lamang ang kalahating immortal royal lungsod, ang royal lungsod, sa karamihan, lamang sumasakop sa 30% ng populasyon, nakakalat sa paligid ng hindi bababa sa isa pang 70%, ngunit ang lahat ay weaker. Umiyak si Aya at tumingin kay Lance na may panalangin sa kanyang mga mata. Sinabi ni Lance, "Nagsisisi ka ba na hindi mo ako pinakasalan? Kung pakakasalan mo ako, marahil ay hindi ito haantong sa ganito ngayon, may mga pagkakataong wala ka sa kaibuturan at ako ay wala sa aking lalim. Palakihin ng kaunti ang iyong mga mata, may mga lahi na namamatay at sumisikat araw-araw sa buong universo, at wala iyon. Patayin mo ako." Sabi ni Ayato sa panalangin. Sure. Itinaas ni Lance ang kanyang kamay para bumaril. Pero parang hindi kaya ni Lance, tutal, pinagnanasaan niya ito noon pa man. Biglang niyakap ni Lance si Ariana at sumugod sa lupa, sa isang palumpong sa lupa, at pinunit ang damit ni Ariana. Pagkatapos noon, sa pilitang binigay ni Lance si Ariana ng ano. Makalipas ang mahigit 1 oras, lumabas si Lance mula sa kakahuyan at sinabing, "Kahit na hindi mo ako gusto at hindi mo ako gusto, at kahit na ipinadala ang 9 na yugto ng kapigatian upang patayin ako, talagang gusto kitang patayin, ngunit, pagkatapos lahat, minsan ay nagustuhan kita at hindi ko magawa. Ngayon, ipinagpalit ko ang karumihan para sa iyong buhay, at ituturing ko ang aking sarili na kabaitan ni Lance. Kung hindi ka makapaghiganti, nangangahulugan ito na ang iyong half-immortal clan dapat mamatay. Kung makapaghiganti ka, ibig sabihin karapat-dapat akong mamatay. Paalam." Sabi ni Lance at direktang lumipad palayo. Walang magawang umiyak si Ariana sa mga palumpong, ang totoo ay hindi naiintindihan ni Lance ang kanyang puso, hindi niya nagustuhan si Lance, ni hindi siya nagpadala ng sinuman upang patayin siya. Sa halip nagustuhan ni Ariana si Lance, ngunit sa kasamaang palad, wala nang saysay na bigyang katwiran ang alinman sa mga ito ngayon, si Lance ang naging taong pumatay sa kanyang ama at nilipol ang kanyang pamilya. Tumayo si Ariana, at sa damuhan, isang maliwanag na pula ang hindi kapani-pani walang kapansin-pansin, na nagpapakita ng bagong nawala na pagkabirhen ni Ariana.
Nagnganga ang ngipin ni Ariana at sinabing, Lance, nilipol mo ang aking lahi, maghihiganti ako sa iyo. Pumunta si Lance sa Little Fire pagkatapos noon, tinulungan ang Little Fire, at pinuksa ang buong half-immortal race. Pagkatapos lipulin ang buong half-immortal race, umalis sina Lance at Little Fire sa half-immortal race. Little Fire, ngayong ang buong half-immortal clan ay inilibing na kasama nila para kay Isabella May, ang puot sa loob ninyo ay halos na-resolve na. Sinabi ni Little Fire, salamat, kapatid na ministro, kung hindi dahil sa iyo, paano ko papatayin ang napakaraming half-immortal clan na tao? Hindi na kailangang magpasalamat, ang pagpuksa sa half-immortal clan ay para din sa kaligtasan ng sangkatauhan. 1967. Si Lance at Little Fire ay bumalik sa Extreme South Continent. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkalipol ng half-immortal clan sa lahat ng lahi ng Seven Seas. Ang unang reaksyon ng lahat ng mga lahi nang malaman ang balita ay hindi makapaniwala, at pagkatapos lamang ng personal na pagpunta sa half-immortal clan ay nalaman nilang totoo ito. Ang half-immortal race ay hindi maaaring ganap na mapuksa, humigit kumulang mayroon pa ring ilang leaky fish na natitira, kahit na ang leaky fish na ito ay medyo delikado, ngunit hindi na sila makakabangon ng isang bagyo, sa hinaharap, si Lance ay lalampas sa immortal. Pamamaraan ng paglilinang sa mga disipulo ng Endless Gate, sa oras na iyon, ang buong Seven Seas, ang pinakamalakas ay ang sangkatauhan, kaya hindi na kailangang mag-alala si Lance, kailangan lang ng oras. Matapos wasakin ang half-immortal clan, Lance at Little Fire, parehong nagkulong sa kanilang mga silid sa loob ng mahabang panahon. Ano man ang mangyari, ang kanilang mga puso ay laman, at pagkatapos na paksay ng isang lahi, kailangan pa rin nilang magsisi sa loob. Lance, may nakatingin. Pagkaraan ng isang araw sa isang buwan, sumigaw si Talia mula sa labas ng pinto. Binuksan ni Lance ang pinto. Sino ang naghahanap sa akin? Ito ay ang mga para-human ng iba pang mga lahi at ilang mga kinatawan. Ibang lahi? Ano ang gusto mo sa akin? Baka gusto mong humingi ng hustisya para sa half-immortal clan. Mukhang hindi, nasa Tang Dynasty Great Hall sila, kaya harapin mo na. Agad na dumating si Lance sa Tang Grand Hall. Oo nga, ang Heavenly Goat, Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, Black Crow, Vajra, Kilin, Underworld, Waterman, ang mga perspective na immortals ng mga lahi na ito, pati na rin ang ilang mga kinatawan ng ikasyam na yugto ng Tribulation, ay naghihintay lahat para kay Tang. Lance sa malaking bulwagan. Nang pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, lahat ng mula sa mga karerang ito ay agad na lumuhad at yumuko. Participating Human King. Napayuko ang lahat. Ngumiti si Lance at sinabing, anong tawag mo sa akin? Hari ng mga lalaki. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Human King, sana mapatawad mo ako kung nasaktan kita noon, kaya huwag mo kaming pakisamahan. Sabi ng isang malakas na lalaki ng Black Crow Clan. Sabi ni Lance, lahat, bumangon muna. Saka lang nagsitayuan ang mga tao. Tanong ni Lance, tungkol sa half-immortal clan, sigurado akong alam na ninyong lahat ang tungkol dito. Lahat ay tumango, medyo mapait ang kanilang mga mukha, kung hindi dahil dito, hindi sila pupunta dito at lumuhad kay Lance at tinawag siyang hari. Sinabi ni Lance, ano ang gusto mong gawin dito? Para humingi ng hustisya para sa half-immortals. Halika at ayusin ang score sa akin kapag tapos na tayo. Kung ganoon nga kaso, wala akong pakialam na hayaang tao lang ang umiiral sa pitong dagat. Biglang lumuhad sa takot ang lahat ng lahi sa palasyo. Ang Human King ay nagkakamali, how dare we? Human King, naparito kami upang ipakita ang aming katapatan sa iyo. Pinunasan ng mga tao ang malamig na pawis sa kanilang mga noo at sinabing. Bahagyang ngumiti si Lance, ngunit para lang matakot sila ng kaunti. Kung ang mga taong ito, ay talagang gustong gumawa ng gulo kay Lance, kung gayon ay si Lance ang mamamatay, dahil ang dating salamin ni Lance ay hindi posibleng patayin ang ilang para-human na naroroon, at ang walang kamatayang enerhiya ni Lance ay hindi na mauubos. Ngunit si Lance ay hindi man lang nag-alala, at ang dami nilang hindi pinangarap, napakaraming para-human ng half-immortal clan ang nalipol ni Lance, natakot na sila sa kanilang mga talino.
Sinabi ni Lance, lahat paano mo gustong mangako ng katapatan sa akin? Dumating kayo ngayon sa tamang oras, kung hindi, naghahanap lang ako ng pagkakataon na pumunta sa inyong lahi at pag-usapan ito. Nagpunas na naman ng pawis ang mga tao, dumating na sila ngayon at mukhang tama talaga. Kung si Lance ang mismong pupunta sa pinto, natatakot ako na mag-iba ang sitwasyon. Human King, sinabi ko na sa lahat ng mga tao ng aking lahi na mula ngayon, iginagalang ka namin bilang hari. Oo, kami din. Kinikilala ka naming lahat bilang hari. Sinabi ni Lance, napakabuti, alam mo ang iyong lugar at iligtas mo ako sa problema ng paghahanap sa iyo muli. Kaya, paano ito? Ako, ang Endless Gate, ay sasalubungin ang lahat ng mga henyo mula sa iyong iba't ibang angkan na darating, sumali sa Endless Gate, maging bahagi ng Endless Gate, at sa hinaharap, kasama ng mga tao, paprotektahan natin ang Endless Gate at gagawa ng kontribusyon sa pag-unlad nito, paano naman? Salamat, hari ng mga tao. Hehe, alam kong sa loob-loob mo ay mapanghamak ka, ngunit hindi mahalaga, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang Endless Gate. Sis, at pagkatapos ay titingnan natin kung ang mga henyo ng iyong lahi ang makapangyarihan, o ang mga henyo na lumalabas sa ating Endless Gate ang makapangyarihan. Nagulat ang mga tao, lahat sila ay medyo nandidiri sa loob, bagamat sila ay dumating upang angkinan ang titulo, ngunit ito ay para lamang kay Lance, hindi nila naisip na maliban kay Lance, may iba pa. Maaaring mas makapangyarihan kaysa sa kanilang lahi. Sinabi ni Lance, bumalik muna kayo, bumalik at maghanda para sa 10 taon mula ngayon, ang Seven Seas Meeting Marshal, ang bawat kaharian ay maghahanda ng isa sa pinakamalakas. Oo. Ang mga tao sa bawat lahi ay sunod-sunod na umalis. Pagkatapos umalis sa Endless Gate, ang mga karerang iyon ay bumantong hininga, makapangyarihan si Lance, iyon ay dahil siya ay espesyal, hindi ako nag-face, nagawa niyang sanayin ang mga hamak na tao na lampasan ang mga henyo ng ating lahi. Tama, pagkatapos ng 10 taon, ipapaalam ko sa kanya na ang bulok na putik ay hindi makakatulong sa dingding, ang mga tao ng Extreme South Continent, ang ilalim ay hindi mabuti, gaano man sila nagtanim, walang silbi, maliban kung ang bawat tao ay parang Lance, ibang lahi, ngunit hindi ako naniniwala na ang mga tao ay maaari pa ring magpakita ng ibang henyo na kasing iba ni Lance. Gayunpaman, kapag umakyat na si Lance sa hinaharap, ang mga tao sa Extreme South Continent ay wala na. Na may malaking base, kung ang ating lahi, na mayroon ding populasyon na 10-10 bilyong tao, walang masasabi kung anong antas ng henyo ang lalabas. After this, we understand one thing. Any race must have enough numbers. With more numbers, the probability of super geniuses appearing is after going back, we must work hard to develop our population. Sa Endless Gate, hayaan mo na lang silang bumalik ng ganyan. Ano pa nga ba ang magagawa ko, hindi ko na rin kayang pauksain muli ang mga lahi na ito, wala akong kapangyarihan para gawin iyon ngayon, malapit na akong maubusan ng lakas ng diwata. Buti na lang at wala silang lakas ng loob na salakayin ka. Ihanda ninyong lahat ang inyong sarili, 10 taon mula ngayon, ito na ang magiging yugto ninyo, 10 taon mula ngayon, gusto kong makipagkompetensya kayo sa mga henyo ng kanilang lahi, dapat manalo kayo laban sa mga kapantay nilang henyo. Sabi ni Lance kay Talia Harlin at sa iba pa. Good. Tumango ang lahat, ngunit medyo nag-aalinlangan sila na talagang nagawa nilang manalo laban sa mga henyo ng mga karera ng banal na hayop. Sinabi ni Lance, sa 10 taon na ito, sisikapin ko rin ang lahat ng aking makakaya upang matuklasan ang mga nakalibing na mga henyo ng tao at palakihin sila, pagkatapos ng 10 taon, ito na ang panahon upang masaksihan ang pag-usbong ng sangkatauhan. Dahan-dahan ang pagtitiwala ni Lance. Tiyak na mangyayari ito, ganap na mababago ang pattern ng kapangyarihan ng Seven Seas, at sa hinaharap, ang Seven Seas ang magiging pinakasagradong pag-iral ng Endless Gate, isang banal na lugar ng paglilinang na hinahangad ng bawat lahi. Sabi ni Chenji. Naku, ito ang pakay ko, pagkatapos kong makumplito ang mga bagay na ito, malapit na akong umakyat, ipapaubaya ko na ang aking kabayanihan sa mga kaapo-apuhan dito, hahaha. 1968. Makalipas ang 10 taon.
Thousand Extremes, sa loob ng ilang araw, ito na ang oras, gaya ng orihinal na napagkasundoan, kapag ang iba't ibang angkan ng Seven Seas ay magkikita-kita upang labanan, kumusta kayong lahat? Hindi ko alam kung eksakto. Thalia shook his head medyo blanco. Sinabi ni Lance, tawagan ang lahat dito ngayong gabi, 10 taon na ang nakalipas, oras na para magkaroon ng magandang pagsasama-sama. Oo. Nitong nakalipas na 10 taon, lahat ay narito lamang para sa paglilinang, at ikaw mismo, minsan hindi ka nagpapakita ng isang beses sa loob ng maraming taon. Tila nagreklamo na si Thalia. Bahagyang ngumiti si Lance at nag-isip ng mabuti, sa loob ng 10 taon na ito, minsan lang magkasama sina Lance at Thalia. Hinawakan ni Lance ang baba ni Thalia at sinabing, maliit na sample, maraming bumubulong, nakatuon ako sa paglilinang at mga distractions sa nakalipas na 10 taon, at nasnob kita, ngunit kahit minsan ay nakasama kita sa nakalipas na 10 taon, at ang iba, lalo na, hindi man lang ako nakita ni minsan. Itinikom ni Thalia ang kanyang mga labi, totoo iyon, sa loob ng 10 taon na ito, halos hindi pa nakita ni Harleen, Lucy, Rosen, Mo Yuyan, Xiaobai, at ang disipulong iyon ni Lance, ang reincarnation ni Merong Guoga, ang mukha ni Lance, dahil sa 10 taon na ito, ilang beses na nagpakita si Lance, at lahat sila ay nagkataong nasa cultivation ng lumitaw si Lance. Bumantong hininga si Lance, 10 taon na ang nakalipas, sa wakas ay nalinang ko na ang ika-10 yugto ng tribulation, pagkatapos kong makaligtas sa huling bagyo, magiging parang walang kamatayan ako. Si Thalia ay abala sa pagtatanong, umakyat ka ba pagkatapos maging isang mala-immortal? Hindi naman totoo yan, kailangan maghintay, alam ng Diyos kung gaano katagal, kahit 10 taon, 100 at 200 taon, depende sa kalooban ng Diyos. Oh! Tumingin si Lance kay Thalia, na medyo malayo pa rin kay Lance ngayong nakakultivate na siya sa ika-7 yugto ng tribulation. Walang magawa, tiyak na unang aakyat si Lance. Isang pahiwatig ng pag-aatubili ang lumitaw sa mga mata ni Thalia. Si Lance ay hindi pa sumikat noon, kaya hindi niya alam kung ano ang proseso at kung saang bahagi ng immortal realm siya lilito pagkatapos umakyat. Binasa ni Lance ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at nalaman na walang ganoong konsepto bilang isang soaring person, ibig sabihin na ang soaring person ay nasa immortal realm at tahimik na isinama sa lipunan ng immortal realm, isang hakbang lang ang magagawa ni Lance. Sa isa pagkakataon. Nang gabing iyon, tinawag ni Lance ang lahat. Little Fire, Harleen, Lucy, Purple Pupil, Sina, Rosen, Sasha, Thalia, at lahat ay nakaupo sa isang malaking mesa at naghanda ng masaganang hapunan. Sinulyapan ni Lance ang lahat ay umunlad sa loob ng 10 taon na ito. Si Thalia, na nilinang hanggang sa ika-7 yugto ng tribulation. Ang Little Flame ay nilinang din hanggang sa ika-7 yugto ng tribulation. Harleen, lumalagpas sa ika-6 na yugto ng pagnanakaw. Lucy, sa ika-6 na yugto ng tribulation. Si Zihitomi, Little Fire, ay nakamit ang ika-4 na antas ng tribulation. Sina, naabot ang ika-5 antas. Rosen, ika-5 antas. Sasha, na nakapasa sa 3rd rank. Xiaobai, ika-4 na antas ng tribulation. Siyempre, bukod sa paglilinang sa kaharian, nilinang din nila ang mga spellang, kaya tiyak na hindi mababa ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, at itinuro sa kanila ni Lance ang ilan sa mga spells ng Immortal Realm na hindi nangangailangan ng pagkonsumo ng Immortal Chi. Ito rin ay ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tiwala si Lance sa Seven Seas Meeting Marshal na ito, ang mga henyo ng mga lahi na iyon, ang dahilan kung bakit sila ay mas malakas ay walang iba kundi ang kanilang malakas na pisikal na depensa, maihahambing sa mga tao na nagtataglay ng pseudo-immortal na mga sandata. Gayunpaman, itinuro ng mga spellang ni Lance ay mula sa Immortal Realm, at ganap na hindi gaanong epektibo kaysa sa mga epektong ng pseudo-immortal na mga armas, maliban sa sa labas ng mga nagtatanggol, mayroon ding napakalakas na pangyayari ng pagpatay. Binabati naming lahat ang kapatid na ministro, na tumuntong sa ika-10 yugto ng tribulation. Mabuti. Tuyo. Nais kong si Uncle Minister, isang maagang pag-akyat sa Immortal Realm.
Sinabi ni Lance, Purple Pupil, hindi ko tatanggapin ang biyayang ito mula sa iyo. Ah! Natigilan si Zihitomi doon. Bakit? Mas gugustuhin kong hindi umakyat ng maaga at hintayin kayong umakyat ng sama-sama. Malungkot na sabi ni Lance. Uncle Lance, ang pinakapangarap ng isang walang kamatayang cultivator ay ang umakyat, kaya bakit gusto mo pa rin na hindi ito masyadong maaga? Natarante si Purple Pupil. Nagtanong si Lance, kung aakyat ako ngayon, o sa loob ng ilang taon, ano ang gagawin mo? Bagamat tinuruan kita ng makapangyarihang mga spell, inilalagay ka lamang nito sa isang hindi natatalo na posisyon sa iyong mga kasamahan, hindi ka nito pinapayagan. Upang tumawid upang patayin ang iyong mga kaaway. Hindi kasing ganda ng Thousand Extremities at Little Fire, na parehong nasa 7th tier of Tribulation, maaari lang kayong magkaroon ng advantage na nasa 7th tier of Tribulation, at kung ibang lahi, lalabas ang isang malakas na tao sa 8th tier of Tribulation, matatapos na kayong lahat. Kaya, ayoko talagang umakyat ng ganoon kabilis, kung hindi, matatapos na kayong lahat. Huwag isipin na iginagalang tayo ng mga lahi na iyon ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kapag nawala ako, madaling isipin. Ang masyadong, mayroon pa ring half-immortal na mga lahi, tiyak na mayroon pa ring leaky fish, marahil naroon ang lahat ng leaky fish ng ikawalo at ikasyam na hakbang ng Tribulation, at ang posibilidad ay napakataas. Tumango si Lance, tama, sa araw na iyon, kami ni Little Fire, dalawa lang kami, imposibleng patayin talaga namin ang bawat miyembro ng Half-Immortal Clan, siguro yung lumabas noong araw na iyon, o ang mga nakatira sa malayo, pagkatapos ay hindi sila pinatay sa araw na iyon. Nanlumo si Harleen, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung gayon, bakit hindi mo pinabagal ang iyong paglilinang sa nakalipas na 10 taon? Tanong ni Lucy. Bumantong hininga si Lance, hindi ko alam kung bakit, sa totoo lang, hindi ko masyadong inisip ang mga problemang ito noon, naisip ko na hindi ako naglilinang sa ika-10 orden ng kapigatian ng ganoon kabilis, at nilinang ko rin ang ika-10. Order of Tribulation para magbantay laban sa mga perspective na immortal ng ibang lahi, tutal wala na akong immortal na energy, kung alam nila, magkaproblema ako, kaya kinailangan kong mag-cultivate hanggang sa ika-10 Order of Tribulation. Daw, kung ayaw talagang umakyat ni Kuya Lance, may note ako. Anong note, sabihin mo? Narinig ko ang sinabi ng aking lolo noon na pagkatapos niyang maabot ang parahuman, upang maramdaman ang tawag sa pag-akyat, kailangan niyang manatili sa isang lugar na may sapat na aura araw-araw. Kaya, kung ayaw mong umakyat ng napakabilis, maaari kang pumunta sa isang lugar na walang aura, sa ganung paraan hindi mo mararamdaman ang tawag sa pag-akyat, at pagkatapos ay maaari kang bumalik pagkatapos nating lahat na maabot ang parahuman. Nagulat si Lance, magandang ideya iyon. Kung saan walang aura, ang tanging lugar na pupuntahan ay ang mortal na kaharian. Sabi ni Sina. Sabi ni Lance, pag-usapan natin ang mga bagay na ito mamaya, kain muna tayo ngayon, 10 taon na ang nakalipas, kumain tayong lahat. Sige, uminom ka. Pagkatapos noon, naghalo-halo ang lahat at nag-inuman hanggang hiteng gabi. Sa iba pang mga lahi ng Seven Seas, sa mga araw na ito ay pinipili nila ang pinakadakilang mga henyo ng kanilang lahi, isa mula sa bawat antas, upang lumahok sa Seven Seas Meeting Marshal. Sa pagkakataong ito, dapat nating ipaalam sa mga taong iyon na sila ay mapagpakumbaba, at palagi silang magiging mapagpakumbaba. Isang lahi ng mga parahuman, sabi sa henyo na kanilang pinili. Oo, Ancestor, tiyak na ipapaalam natin sa kanila kung gaano tayo kalakas, pati na rin ang parehong antas ng mga henyo ng ibang lahi. 1969. At kaya, lahat ng Seven Seas, maliban sa Half-Immortal Clan, ay umalis kasama ang pinakamalakas na tao na pinili nila, dumiretso sa Extreme South Continent. Gayunpaman, kahit na hindi lumitaw ang Half-Immortal Clan, hindi ito napahamak. Sa ngayon, sa isang tagong lugar. Princess, sa ilang araw, ito na ang araw ng Seven Seas meeting na pinasimulan ni Lance. Sabi ng isang laki sa ika-9 na yugto ng Tribulation kay Prinsesa Ariana ng Half-Immortal Clan. Well, I know.
Sabi ni Ariana na may lungkot at hinanakit sa mga mata. Mula nang madungisan si Ariana ni Lance 10 taon na ang nakararaan, bihira nang magsalita si Ariana, tumahimik na parang nagbago ang kanyang pagkatao, at hinding-hindi niya makakalimutan ang panahong iyon. Ang lalaking iyon sa ika-9 na yugto ng kapigatian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumaantong hininga. Lance, ang hamak na basurang iyon, pinahiya lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdaraos ng 7 Seas Meeting Marshal, kahit ang mahina at mahina nilang tao ay nangahas na makipagkompetensya sa mga henyo ng ibang lahi. Of the same level? It's ridiculous. This time, let's see how he was going to beat his own face. Sinabi ni Ariana, si Uncle Linghe, o wala nang iba, ang mga tao sa Extreme South Continent ay hindi na ang mga tao na naalala ng lahat sa simula, kung hindi, paano mapapawi ang ating half-immortal race, na naiwan lamang sa 10,000 tao. Ngayon, nagtatago sa tagong lugar na ito. Prinsesa, huwag kang masyadong ambisyoso, huwag kang mag-alala, malapit na tayong bumalik sa tuktok. Ang aming half-immortal clan ay likas na malakas, at malapit na akong makapasok sa ika-10 hakbang ng kapigatian at maging isang para-human. Bukod sa akin, ang aming angkan ay mayroon na ngayong mahigit 59 na baitang kapigatian at ilang daang 8 baitang kapigatian. Sa wala pang 50 taon, ang aming angkan, hindi bababa sa 7 o 8 parang immortal ay lilito. Bahagyang mas kalmado si Ayato, ang kanilang kalahating immortal na angkan ay talagang malakas, sila ay mga kalahating immortal na angkan na maaaring magsaka sa yugto ng mga Ariana noong sila ay mga teenager, at ang mga makapangyarihan ay maaaring umabot pa sa yugto ng pagnanakaw. Ang natitirang 10,000 ng kanilang mga miyembro ng clan, 70%, ay nasa yugto ng pagnanakaw, kaya't sila ay tiyak na tumaas. At si Lance, kapag umakyat siya, wala siya, hahaha. Sige, Uncle Linghe, magmadali ka rin at mag-cultivate. Oo, prinsesa. Sa Extreme South Continent, ilang karera ang dumating. Ang bawat lahi ay nagdala ng 10 sa pinakamalakas na kalahok, mula sa unang yugto ng kapigatian hanggang sa ika-10 yugto ng kapigatian, at ang ika-10 yugto ay ang mga para-human na iyon. Ang dahilan kung bakit gusto ni Lance na linangin hanggang sa ika-10 yugto ng tribulation sa loob ng 10 taon ay upang maiwasan ito. At ngayon, si Lance ay nasa ika-10 yugto na ng kapigatian, kaya kung talagang gusto niyang gawin ito, hindi natatakot si Lance. Bilang karagdagan sa mga kalahok, ang bawat karera ay dumating din na may libu-libong mga kaibigan at kamag-anak, kaya ang ilang mga karera na pinagsama ay dumating na may 10,000 mga tao. Inutusan sila ni Lance na ayusin ang mga taong ito na manirahan sa Endless Gate, at si Lance ay hindi maramaw sa mga ganoong bagay na walang kabuluhan, ngunit mainit na pinasaya sila. Sa Royal Inn ng Endless Gate, ang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan ng bawat lahi ay may magandang silid, pati na rin ang hindi mabilang na pagkain at alak. Sa Royal Inn, nagkaroon ng maraming talakayan sa sandaling ito. Holy crap! I didn't expect the humans to be so nice to us. I thought I'd have to be prepared to sleep out on the streets. Oo, may dala pa akong pagkain galing sa sarili kong bahay, kaso wala na akong makakainan pagkapunta ko dito. Bago pa ako pumunta dito, naisip ko na dapat puno ang isang barbaric na lugar tulad ng Extreme South Continent. Ng mga taong tumatay kung saan-saan at basta-basta nag-aasawa kung saan-saan sa gilid ng kalsada. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon, pero ang mga kalye dito ay mali-mali, malinis, at maayos, at ang mga tao dito ay maayos din ang pananamit, not to mention no. Bukas na pagdumi. Mukhang lahat tayo ay mababa ang tingin sa mga tao, sa katunayan, sila ay sibilisado tulad ko. Tayo. Ang mga taong nakarating sa Extreme South Continent sa unang pagkakataon ay nagbago ng kanilang pananaw sa mga tao. Sa Tang Extreme Gate Hall, tumanggap si Lance ng 9 na lahi ng mga perspective na immortal, ilang henyong kalahok, at ilang kinatawa ng bawat lahi. Tingnan ang hari ng tao. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang maging magalang, bumangon ka. Salamat, Human King. Buong pusong sabi ng mga tao, wala silang pakialam na lumahok sa ganitong uri ng pagpupulong ng Marshal, gayunpaman, napilitan sila ng panggigipit ni Lance.
Sinabi ni Lance, 10 taon, darating ito sa isang kisap mata, maaari ko bang tanungin, handa na ba kayong lahat? Bumalik sa hari ng tao, handa na tayo, ang mga nakatayo dito sa sandaling ito ay ang pinakanamumukod tanging mga henyo sa ating lahi. Napakabuti, kung gayon, bukas, simulan natin ang pagdaraos ng Seven Seas Meeting Marshal, simula sa unang antas ng tribulation, ang bawat lahi ay maglalabas ng hindi bababa sa isang kinatawan, o syempre, higit sa isa, at pagkatapos ay ireranggo sila upang makita kung alin. Ang lahi ay ang pinakanamumukod tangi. Good. Tumango ang lahat. Ngayon, nagayos na ako ng pagbaba at maghanda ng engranding hapunan para sa inyo, inaasahan kong mag-e-enjoy kayo ngayon. Salamat, King. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang Seven Seas Meeting Marshal. Ang unang tao na lumahok ay isang babaeng nagngangalang Lyra Song, ang babaeng ito, na isang henyo na inirerekomenda ng Daemon Extreme Gate, na sumaksak sa likod mula sa Six Seas at sa wakas ay piyansa sa Seven Seas Headquarters. Siya ay nasa unang yugto ng ang tribulation, kaya sa unang round, siya ang lalahok sa ngalan ng mga tao. Siyempre, tinuruan din siya ni Lance ng mga spelling at kinuha siya ni Lance bilang kanyang disipulo 10 taon na ang nakararaan. Hindi detalyado ang kompetisyon. Ang huling resulta ay natalo ni Lyra Song ang unang ranggo ng mga henyo ng iba pang mga lahi sa unang yugto ng tribulation at naging unang pwesto. Yay! Nagsaya ang buong arena nang manalo siya sa unang pwesto. Tuwang-tuwa rin si Lance. Ang mga tao ng mga lahi na iyon, gayunpaman, ay may madilim na mukha, at hindi nila maisip kung bakit nagawang talunin ng isang tao ng human race, na mukhang mahina sa pisikal, ang kanilang henyo. Sumunod, nagpatuloy ang kompetisyon. Ang ikalawang yugto ng transmigrasyon, isa ring henyo sa loob ng Endless Gate, tinuruan siya ni Lance ng ilang spell 10 taon na ang nakararaan para ihanda siya. Bilang isang resulta, siya ay naging unang lugar muli, isang henyo na ang lakas ay durog sa bawat pangunahing lahi. Ang isa na lumahok sa ikatlong yugto ng tribulation ay si Sasha. Sige, Sasha. Si Harleen at ang iba ay sumigaw, at si Sasha ay lumipad papunta sa ring ng may kumpiyansa. Nagsimula ang karera, sinabi ni Sasha, ayokong makipagkompetensya sa iyong lahi isa-isa, kayong mga henyo sa ikatlong yugto ng 9 na lahi, sabay tayo. Wow! Nagulat ang buong audience, talagang hindi makapaniwala na ang mga mayayabang na salita ay nagmula sa isang mahinang kagandahan. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, karapat-dapat na maging disipulo niya. Siyempre, masasabi rin na babae niya siya, kung tutuusin, umikot at nagsawang si Lance ng hindi mabilang na beses. Sa huli, hindi binaygo ni Sasha ang lahat, bagamat nakaramdam siya ng matinding pressure laban sa 9 na tao ng mag-isa, natalo pa rin siya sa huli, at maraming tao ang nagsanib sanhi. Ang mga mukha ng 9 na lahi na iyon ay lahat ay napakapangit, kabaligtaran ng kanilang dating paghamak. Matapos mapanalunan ni Sasha ang unang pwesto, nagpatuloy siya sa pag-transmute sa ikatlo, ika-4, at ika-5 pwesto, at ang mga lugar na ito ay naiwan para sa iba pang mga karera upang makipagkompetensya. 1970. Oras na para sa Fourth Order of Tribulation Competition. Lumahok ang mga tao, isang matandang nagngangalang Hudson, itong si Hudson, ay inutusan ni Lance 10 taon na ang nakalilipas at tinuruan siya ng mga spelling. Siyempre, mayroon ding Little White at Purple Pupil, na nasa ika-4 na yugto ng Endless Gates Robbery, ngunit si Lance ay mayroong Little White at Purple Pupil, na kumakatawan sa Dragon Race, pagkatapos ng lahat, sila ay mga dragon. Kaya, ang round na ito ay espesyal pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay hindi nanalo sa unang pwesto, ngunit pangatlong pwesto lamang, unang pwesto ay Xiaobei at pangalawa ay ang Dragon Clan. Gayunpaman, hindi maaaring maging masaya ang tribo ng Dragon, dahil alam ng lahat na sina Xiaobei at Purple Pupil, pareho silang mga tao ni Lance. Ang mga taong lumahok sa panig ng tao sa ika-5 yugto ng transition, ay sina Sina at Rosen. Sa huli, nanalo si Sina sa unang pwesto, nanalo si Rosen sa pangalawang pwesto, at ang Underworlds ay nanalo ng ikatlong pwesto. Ang mga kalahok ay sina Harleen at Lucy. Nanalo si Harleen sa unang pwesto, nanalo si Lucy sa pangalawang pwesto, at nanalo sa ikatlong pwesto ang mula sa tribong Underworld.
Para sa 7th level of tribulation, ang mga kalahok ay sina Thalia at Little Flame. Gayunpaman, ang Little Flame ay kumakatawan sa Kilin Clan. Sa round na ito, walang gaanong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ni Thalia at Rekka. Sa huli, hindi na nagpatuloy si Rekka at hinayaan si Thalia, kaya, nanalo si Thalia sa unang pwesto at si Rekka ang pangalawang pwesto. Ang henyo ng lahi ng dragon ay nanalo ng ikatlong pwesto. 8th Order of Tribulation, Human Side, walang contestants, dahil walang mas mataas sa 8th Order of Tribulation sa human side, maliban kay Lance. Ang ikasyam na hakbang ng Tribulation, human side, ay wala ring mga kalahok. Kaya lang, tapos na ang sensational na 7 Seas Meeting Marshal sa loob ng 3 araw. Dahil sa huling resulta, labis na nasisiyahan si Lance. Tumayo si Lance sa ibabaw ng ring at sinabi sa lahat, ang 3 araw na 7th Meeting Marshal, sa puntong ito, ay opisyal nang natapos, at masasabi kong nanalo tayo ng unang pwesto sa lahat ng mga kompetisyon, at bagaman ang Transmigration ang 4th Order Dragon Race ang una, sina Sebastian at Purple Pupil, na kumakatawan sa Dragon Race, ay parehong mula sa aking Endless Gate. Sa palagay ko ay alam na ng lahat na kami, mga tao, ay nadurudge ka sa aming lakas. Upang maging tumpak, ito ay ang Endless Gate na dumurog sa iba't ibang lahi. Sa tingin ko lahat ay malinaw na malinaw sa kung ano ang kinakatawan namin, Endless Gate. Natahimik ang lahat ng karera. Sinabi ni Lance, susunod, ituturo ko ang aking mga diskarte sa lahat ng nasa Endless Gate, at sa hinaharap, ang ating Endless Gate ay tiyak na isang pag-iral na nakatayo sa tuktok. Sa oras na ito, ang magiging Immortals of the Water Race ay abala sa pagtatanong, Human King, maaari ko bang tanungin kung kami ng Water Race ay maaaring sumali sa Tang Extreme Gate at maging bahagi nito? Ngumiti si Lance, magandang tanong iyan, ang sagot ko ay 10 taon na ang nakalipas, nag-extend na ako ng imbitasyon sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, sa oras na iyon, tumanggi ka, kaya napalampas mo ang iyong pagkakataon. Ang mga inaasahang immortal ng Water People Clan ay agad na lumuhad at nakiusap, Human King, mangyaring itaas din ang iyong kamay at hayaan ang mga tao ng aking angkan na sumali sa Endless Gate. Alam na natin kung gaano kalakas ang Endless Gate, kung pinapayagan lamang ng Endless Gate na umiral ang mga tao, pagkatapos sa hinaharap, ang bawat tao na nagsanay ng iyong mga diskarte ay napakalakas, at ang bilang ng mga tao ay napakalaki, kung gayon ang ating lahi ay magiging mahina sa iyo ng mga tao, ang aming angkan ay lipulin mo. Sinabi ni Lance, tama ka, sa oras na iyon, ang iyong mga lahi, na dating napakataas at makapangyarihan, ay magiging mahina sa mga tao. Gusto ko ring hilingin sa hari ng tao na mangako na hahayaan ang mga henyo ng aming angkan na sumali sa Endless Gate. Lumuhad ang lahat. Ngumiti si Lance at sinabing, bumalik muna kayo, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, at bumalik pagkalipas ng 1 taon. Oo. Ang mga tao ng mga lahi na iyon, natalo, na unang umalis. Lance. Bakit hindi mo sila hayaang sumali sa Daemon Clan? Sa katunayan, maaari silang payagang sumali, upang ang Endless Gate ay maging isang banal na lugar ng paglilinang para sa lahat. Sabi ni Thalia. Maaari silang sumali kung gusto nila. Ngayong naramdaman na nila ang krisis, kung ang bawat alagad ng aking Endless Gate ay maglilinang ng mahika, kung gayon ang kanilang mga lahi ay magiging walang kapantay na mahina. Kaya, bibigyan ko sila ng 1 taon. Oras, na tiyak na gugugulin nila sa pagdurusa, upang pagkatapos ng 1 taon, maramdaman lamang nila ang pagpapahalaga kung pinahihintulutan nilang sumali sa Endless Gate. Oh, so wala ka sa isip na rejection. Oo, sadyang bigyan sila ng kaunting paghihirap. Thalia, naramdaman ko na ngayon na paparating na ang bagyo. Sabi ni Lance. Ang huling bagyo. Oo. Pagkatapos makaligtas sa huling bagyo, ako ay isang parahuman at maaaring umalis sa mundong ito anumang oras. Paano ito magiging napakabilis? Medyo natarante si Thalia. Naku, hindi taga ito ang oras para umalis ako, kaya minabuti kong makinig sa payo ni Xiaobai at umalis kaagad dito pagkatapos maging quasi-immortal sa isang lugar na walang aura, at babalik ako kapag ikaw, kaya mong harapin ang mundong ito ng mag-isa. Manam. Tumanggaw si Thalia. Kung gayon maaari ka lamang pumunta sa Mortal Realm.
Oo. Walang aura sa mortal realm, at kahit na maging para-human ako, hindi ko mararamdaman ang tawag na umakyat ng ganoon kabilis. Naku, lahat kasi nanghihina pa tayo. Hindi. Ang mga tao ang napakahina, kung ang mga tao ay may mga mala-immortal o kahit na umiiral sa ikasyam na yugto ng kapigatian, hindi ko na kailangang mag-abala pa, magagawa kong magturo ng mga spelling sa mga tao sa ikasyam na yugto ng kapigatian. Gayunpaman, ang mga tao ay wala kahit na ang ikawalong yugto ng kapigatian ngayon. Mapait na sinabi ni Thalia, ang 5 lang na nasa ikawalong yugto ng tribulation ay pinatay mo lahat. Bakit mo pinag-uusapan ang mga nakaraang pangyayari? Pupunta ako ngayon sa kapigatian, at pagkatapos ng kapigatian, may biyahe pa ako sa 6 na dagat upang hanapin si Bismon. Anong silbi ng paghahanap kay Beemand? Ngumiti si Lance, nabawi ko na ang mga alaala ko sa nakaraan, si Beemand ang lingkod ko mula sa nakaraan kong buhay At saka, pumunta ka. Agad na pumasok si Lance sa silid at ipinikit ang kanyang mga mata para sa pagnanakaw. Nagmamasid si Thalia mula sa labas ng pinto, bagamat si Lance ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pagnanakaw, dinadala pa rin ni Thalia ang pag-aalala sa loob na kapag nabigo siya sa pagnanakaw, hindi na maidilat ni Lance ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang minuto, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata. Biglang gamaan ang loob ni Thalia. Nakita ni Lance ang hitsura sa mukha ni Thalia at sinabing walang salita, kailangan mo pa bang mag-alala kung ako ay manakawan? Kalokohan. Galit na galit si Thalia, sobrang kinakabahan siya sa mga ilang minutong iyon. Ako, Lance, isang tao, kung ang isang walang kamatayan ay maaari pa ring mamatay pagkatapos ng isang martial robbery, kung gayon ako ay masyadong basura, ako ay isang immortal sa aking nakaraang buhay. Sabi ni Lance. Sige, alam kong magaling ka, dapat pumunta ka sa Sixes at hanapin. Well, nahihiya ako kay Beemand sa past life ko, kailangan ko siyang iligtas sa buhay na ito, hindi pa rin niya alam na nabawi ko na ang mga past life memories ko, dati kakaiba sa akin si Beemand, pero ngayon, parang matandang kakilala. Tumawa ng mapait si Lance, pagkatapos ay nawala sa lugar. Lumitaw si Lance sa kalangitan sa itaas ng Sixes sa susunod na sandali. Dumiretso si Lance sa Sixfold Sea of Death. Si Beemand ay tinatakan dahil ang kanyang kaluluwa ay nakatuon kay Lance sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi na siya makabalik sa Immortal Realm, halos wala na ang kanyang lakas at siya ay nakakulong dito, ngayon ay tutulungan siya ni Lance na palayain ang kanyang sarili. Oh,